Nephi Chapter 15 Kabanata 15. Matatanggap ng mga binhi ni Lehi ang ebanghelyo mula sa mga hintil sa mga huling araw. Inahalin tulad ang pagtitipon ng Israel sa isang punong olibo na ang mga likas na sanga ay ihuhugpong na muli. Binigyang kahulugan ni Nephi ang pangitain ng punong kahoy ng buhay at nangusap tungkol sa karunungan sa Diyos sa paghihiwalay ng masasama sa mga matutuwid. Mga 600 taon hanggang 500 taong at 72 bago si Kristo. At ito ay nangyari na matapos ako si Nephi ay matangay ng espiritu at makita ang lahat ng bagay na ito. Bumalik ako sa tolda ng aking ama. At ito ay nangyari na namasdan ko ang aking mga kapatid at nagtatalo-talo sila sa isa't isa hinggil sa mga bagay na sinasabi ng aking ama sa kanila. Sapagkat tunay na nangusap siya ng maraming mahalagang bagay sa kanila na mahirap maunawaan, maliban lamang kung ang isang tao ay magtatanong sa Panginoon. At sapagkat matitigas ang kanilang puso, kaya nga hindi sila bumaling sa Panginoon na siyang nararapat. At ngayon, ako si Nephi ay nagdadalamhati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. At gayon din dahil sa mga bagay na aking nakita. At nalalaman na tiyak na mangyayari ang mga yaon dahil sa labis na kasamaan ng mga anak ng tao. At ito ay nangyari na ako ay nadaig ng aking mga paghihirap, sapagkat akala ko na ang aking mga paghihirap ay higit sa lahat dahil sa pagkalipol ng aking mga tao, sapagkat namasdan ko ang kanilang pagbagsak. At ito ay nangyari na matapos akong makatanggap ng lakas. Ako ay nangusap sa aking mga kapatid, nagnanais na malaman sa kanila ang dahilan ng kanilang pagtatalo. At sinabi nila, dinggin, hindi namin maunawaan ng mga silatang sinabi ng ating ama hinggil sa mga likas na sanga na punong olibo at hinggil din sa mga hintil. At sinabi ko sa kanila, nagtanong ba kayo sa Panginoon? At sinabi nila sa akin, hindi, sapagkat walang ipinaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin. Dinggin, sinabi ko sa kanila, ano't hindi ninyo sinusunod ang mga kautusan ng Panginoon? Ano nga ba't kayo ay masasawi dahil sa katigasan ng inyong mga puso? Hindi ba ninyo matatandaan ang mga bagay na sinabi ng Panginoon? Kung hindi ninyo patitigasin ang inyong mga puso at magtatanong sa akin ng may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo ng may pagsusumigasig sa pagsunod sa aking mga kautusan, tiyak na ipaalam sa inyo ang mga bagay na ito. Dinggin, sinabi ko sa inyo na ang sambahayan ni Israel ay ihahalin tulad sa isang punong olibo ng Espiritu ng Panginoon na nasa ating Ama. At dinggin, hindi ba tayo ay binili mula sa sambahayan ni Israel? At hindi ba tayo ay isang sanga ng sambahayan ni Israel? At ngayon, ang ibig sabihin ng ating Ama hinggil sa paghuhugpong ng malikas na sanga sa pamamagitan ng kaganapan ng mga hintil ay nasa mga huling araw. Kapag ang ating mga binhi ay nanghina sa kawalang paniniwala, o sa loob ng maraming taon at maraming salinlahi, matapos magpakita ang Mesiyas sa katawang tao sa mga anak ng tao, pagkatapos ang kabuuan ng ebanghelyo ng Mesiyas ay darating sa mga hintil, at mula sa mga hintil patungo sa mga labi ng ating mga binhi. At sa araw na yaon ay malalaman ng labi ng ating mga binhi na sila ay kabilang sa sambahayan ni Israel at na sila ang mga pinagtingpanang tao ng Panginoon. At pagkatapos ay makikilala nila at makararating sila sa kaalaman ng kanilang mga ninuno at gayon din sa kaalaman ng ebanghelyo ng kanilang manunubos na kanyang ipinangaral sa kanilang mga ama. Kaya nga makararating sila sa kaalaman ng kanilang manunubos at sa bawat bahagi ng kanyang doktrina nang malaman nila kung paano lalapit sa kanyang
at matligtas. At pagkatapos sa araw na iyon, hindi ba't sila ay magagalak at magbibigay papuri sa kanilang Diyos na walang hanggan, ang kanilang bato at kanilang kaligtasan? Oo, sa araw na iyon, hindi ba't matatanggap nila ang lakas at pagkain mula sa tunay na puno ng buubas? Oo, hindi ba't sila ay sasapi sa tunay na ng kawan ng Diyos? Dinggin, sinasabi ko sa inyo, oo, muli silang maalala sa sambahayan ni Israel. Ihuhugpong sila bilang likas na sanga ng punong olibo sa tunay na punong olibo. At ito ang ibig sabihin ng ating Ama, at pinangpakahulugan niyan na hindi ito mangyayari hanggat hindi sila naikakalat ng mga hintil. At ipinakahuhulugan niyang magaganap ito sa pamamagitan ng mga hintil upang maipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga hintil sa natatanging kadahilanan na itatakwil siya ng mga Hudyo o ng sambahayan ni Israel. Sa makatuwid, ang ating Ama ay hindi lamang nagsalita tungkol sa ating mga binhi, kundi gayon din sa buong sambahayan ni Israel. Tinutukoy ang tipang matutupad sa mga huling araw na tipang ginawa ng Panginoon sa ating ama, si Abraham. Sinasabing, sa iyong mga binhi, pagpapalain ng lahat ng saling ng lahi sa mundo. At ito ay nangyari na ako sinipay ay nangusap ng marami sa kanila hinggil sa mga bagay na ito. Oo, nangusap ako sa kanila hinggil sa pagpapanumbalik ng mga Hudyo sa mga huling araw. At inulit ko sa kanila ang mga salita ni Isaias na nangusap hinggil sa pagpapanumbalik ng mga Hudyo o ng sambahayan ni Israel. At matapos silang maipanumbalik ay hindi na sila mapipisan sa iba, ni makakalat na muli. At ito ay nangyari na marami akong sinabing salita sa aking mga kapatid, kung kaya't sila ay napapayapa at nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon. At ito ay nangyari na muli silang nangusap sa akin, sinasabing, ano ang kahulugan ng mga bagay na ito na nakita ng ating Ama sa panaginip? Ano ang kahulugan ng punong kahoy na kanyang nakita? At sinabi ko sa kanila, ito ay sumasagisag sa punong kahoy ng buhay. At sinabi nila sa akin, ano ang kahulugan ng gabay na bakal na nakita ng ating Ama na patungo sa punong kahoy? At sinabi ko sa kanila na ito ang salita ng Diyos. At sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at mahigpit nakakapit dito, sila ay hindi kailanman masasawi, ni hindi sila magagapi ng mga tukso at ng mga nag-aapoy na sibat ng kaaway tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipol. Sa makatuwid ako, sinipay, ay pinahiyuhan silang pakinggan ang salita ng Panginoon. O pinayuhan ko sila ng buong lakas ng aking kaluluwa at ng buong kakayahan ng aking taglay na sila ay makinig sa salita ng Diyos at tandaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwing sa lahat ng bagay. At sinabi nila sa akin, ano ang kahulugan ng ilog ng tubig na nakita ng ating Ama? At sinabi ko sa kanila na ang tubig na nakita ng aking Ama ay karumihan at labis na marami ang iba pang bagay na lumukob sa kanyang iisip, kung kaya't hindi na niya napuna ang karumihan ng tubig. At sinabi ko sa kanila na ito ay isang kakilakilabot na luok na humihiwalay sa masama mula sa punong kahoy ng buhay at gayon din sa mga banal ng Diyos. At sinabi ko sa kanila na ito ay sumasagisag sa yaong kakilakilabot na impyerno na sinabi sa akin ng anghel na inihanda para sa masasama. At sinabi ko rin sa kanila, nakita rin ng aming Ama na ang katarungan ng Diyos ay naghihiwalay rin sa masasama mula sa mga matuwid, at ang liwanag nito ay kahalintulad ng liwanag ng isang nagliliyab na apoy na papailang lang sa Diyos magpakailanman at walang katapusan. At sinabi nila sa akin, ang ibig bang sabihin ng bagay na ito ay pagdurusa
ng katawan sa mga araw ng pagsubok? O ang kahulugan ba nito ay ang kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa matapos ang kamatayan ng katawang lupa? O tumutukoy ba ito sa mga bagay na temporal? At ito ay nangyari na sinabi ko sa kanila na sumasagisag ito sa mga bagay na kapwa temporal at spiritual, sapagkat darating ang araw na sila ay tiyak na hahatulan sa kanilang mga gawa. Oo, maging ang mga gawang ginawa ng katawang lupa sa mga araw ng kanilang pagsubok sa makatuwid, kung sila ay mamamatay sa kanilang mga kasamaan, sila ay tiyak ding itatakwil alinsunod sa mga bagay na espiritual na tumutukoy sa pagkamatwiran. Kaya nga tiyak na sila ay dadalhin upang tumayo sa harapan ng Diyos upang hatulan sa kanilang mga gawa. At kung ang kanilang mga gawa ay karumihan, sila ay tiyak na marurumi. At kung sila ay marurumi, tiyak na sila ay hindi makapananahanan sa kaharian ng Diyos, sapagkat kung magkakagayon, ang kaharian ng Diyos ay tiyak na marumi rin. Subalit dinggin, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay hindi marumi, at ang wala ng anumang maruming bagay ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tiyak na may lugar ang karumihang inihanda para sa yaong marurumi. At may lugar na inihanda, oo, maging ang yaong kakilakilabot na impyerno na aking sinabi, at ang diablo ang naghahanda nito. Kaya nga ang kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa ng tao ay mananahanan sa kaharian ng Diyos, o itatakwil dahil sa yaong katarungang aking sinabi. Sa makatuwid, ang masama ay ihihiwalay sa mga matuwid, at gayon din sa yaong punong kahoy ng buhay, na ang bunga ay pinakamahalagang at pinaka-nais-nais sa lahat ng iba pang bunga. At ito ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, at sa gayon, ako nangusap sa aking mga kapatid. Amen. Yung ano dyan, mahal, ito yung mga ginagamit pag unang binibigyan ang Book of Mormon, yung magsiyasat, yung nang may sigasig, yung pag-i-inquire. No? Sa Morona yun. Nasa Morona ba? Hindi ba yun dun? Hindi. Pero yung ano dyan, yung parang umano sa akin, na hindi mo talaga matatanggap pag hindi mo pinilit hanapin kung hindi ka handa. Madalas kong naririnig sa'yo dati na ano, nasabi mo na, kahit naman anong basa ko, wala man ako naiintindihan. Ngayon ko tatanong sa'yo, tingin mo bakit? Tingin ko alam na natin ang sagot. So dapat talaga pag tayo ay gusto mo rin talagang mahanap ng sagot. Kagaya ni na Lyman and Lemuel, yun ang sabi nila wala namang pinapakita sa kanila. Kaya ang sagot ni Nephi, hindi naman kayo hindi naman kayo nasunod. Paano nyo matatanggap yung sagot? So, sa ating mga action, yun yung tutulong sa atin para matanggap natin yung mga sagot na kailangan natin sa buhay natin. Minsan talaga marami tayong tanong, sasabihin natin, ano ba dapat kong gawin? Dito na ako, anong pwede ko wala na akong pwedeng gawin. So, yung tanong natin yun ay mali. Una, bago tayo magtanong, kailangan may gawin muna tayo. At yung mga gagawin natin, alam na natin yun. Kailangan natin simulang gawin yung tama. Para pag nagtanong tayo, matatanggap natin yung sagot. Right? So, yung gagawin natin mula ngayon sa buhay natin. Bago tayo magtanong, gagawa muna tayo. Siguraduhin natin na ready tayo na makatanggap ng sagot. At kahit mahirap, kailangan natin i-try. Right? Tapos itong mahabang to, maganda to, ihumig mo sa akin, mahal. Kasi sobrang dami yung magandang bits Pero dahil ito ay ating yung daily scripture study. Yung mga yung mga tingin na
ang hiningi ko lang ngayon yung mga magagamit natin for now. Pero, ang daming bits and pieces na pwede pa natin pag-usapan sa mga susunod na araw. So, sa susunod na mag-home evening tayo, first day 5:15 tayo. Alright? May dadagdag ka pa naman. Okay na. May nagawa ka ba? Pwede ka naman mag-share.